Madalas ka bang mawalan ng gamit o pag-asa? God is sending Saint Anthony de Padua to help you. Kung may prayer intentions po kayo, pakilagay lang po sa comment section para mapagdasal kayo ng intercessory group ng Oasis of Love Manila. Brothers and sisters, may nawawala ka bang gamit or madalas ka bang mawala ng gamit? O baka yung sarili mo mismo, feeling mo nawawala ka na sa sarili mo sa dami ng problema mo. Humingi ka ng tulong kay Saint Anthony de Padua. Minsan kasi si Lord nagpapadala ng isang santo at yan ay si Saint Anthony na ipapadala niya sa buhay mo. Ngayong episode na to, pag-uusapan natin ang OG ng nawawalang gamit. Alam niyo ba yung OG? Ibig sabihin ng original gangster. Pero ito, original saint, di ba? Ang patron ng mga nawawala. Pero hindi pag-ibig ha, gamit lang tsaka pag-asa. Si Saint Anthony de Padua. Yes, ito yung naririnig natin sa mga lola natin pag may nawawalang bagay sa bahay, tapos biglang maririnig mo na lang yung lolo mo na nag-e-Espanyol at sinasabi, San Antonio de Padua, salvame. San Antonio de Padua, salvame. Tapos biglang mahanap na yung nawawalang bagay. Pero hindi lang siya finder ng mga nawawalang AirPods, ganyan. Ito po ang kwento ng buhay niya na parang teleserye kasi may drama, may milagro at syempre parang Netflix, may plot twist. Si Saint Anthony de Padua ay pinanganak bilang Fernando Martins sa Lisbon, Portugal noong 1195. Yes, that was 800 years ago. So wala pang TikTok noon. Bata pa lang si Saint Anthony, mahilig na siyang magdasal. And guess what? Anak mayaman siya. Pero hindi siya lumaking entitled. Hindi siya tipong, Yaya, bigyan mo nga ako ng basong tubig na may 3 ice. Hindi siya ganon. Pumasok siya sa Augustinian Order at pinili niya yon. Siya yung gusto niya, sinabi sa daddy at mama niya na gusto niyang pumasok at maging pare. Pero dahil madalas siyang ginugulo ng mga tropa niyang bumibisita sa kanya, lumipat na lang siya sa Franciscan Order. Ang tunay na goal ni Anthony, maging martyr. Yung tipong prayer ni Saint Anthony ganito, Lord, gamitin mo ko sa higher level, yung intense level na ganun ang prayer niya. Kaya sumama siya sa mga misyonerong papuntang Morocco. Pero doon nagkasakit siya, kaya hindi niya natuloy ang kanyang martyr dreams. Habang pauwi, na-shipwreck pa sa Sicily, Italy. Doon sa Italy, tahimik lang si Anthony. Low-key, introvert. Tandaan nyo, 1195 to. So, kung na-shipwreck ka at nag-end up ka sa Italy, nandun ka na. Doon ka na titira. Kasi, na-shipwreck ka na sira na yung ship mo. So, ang nangyari, doon na lang siya, doon niya kinontinue yung kanyang pagpapare. Pero, sa isang ordination, napilit siyang magsalita. At boom! Napabilib lahat ng tao kasi ang galing pala niya. Preacher talaga siya. Meron siyang talent sa pagsasalita. At hindi lang basta-basta. Siya yung tinatawag na The Preacher. Binigyan siya ng titulong Doctor of the Church. Hindi dahil may stethoscope siya o kaya nagpapagaling siya, kundi dahil ang lalim ng teachings niya. Okay, kung meron bang milagro itong si Saint Anthony de Padua? Yes, mga legit na nangyari sa buhay ni Saint Anthony. Ang talking baby miracle. May isang sanggol na nagsalita sa korte para ipagtanggol ang nanay ni Saint Anthony de Padua. As in, nagsalita yung baby. Parang yung napapanood ninyong AI na baby na nagsasalita sa TikTok. Yun! Pero ito nangyari 800 years ago, kaya talagang milagro. Second miracle, nawalan siya ng Book of Psalms. Sino bang nawawalan ng gamit dyan, di ba? Pero nanalangin siya. Nag-pray siya. Sabi niya,
Lord, sana mahanap ko ulit yung Psalms book ko at bumalik ang aklat sa kanya. Kaya siya na ngayon ang patron saint of lost articles. At pangatlo, the Jesus Hug. Nagkaroon ng vision si Saint Anthony de Padua na si baby Jesus ay yumayakap sa kanya. Kaya lagi mo makikita ang picture at mga estatwa ni Saint Anthony de Padua na may karga-kargang baby Jesus. At yan ang ating patron ng mga nawawala. Kasi kahit puso mong nawawala, may pag-asa pang mahanap. Kung kay Saint Anthony ka magdadasal, he's got your back. Pagkamatay niya noong 1231, grabe, ang bilis. Within 11 months, naging santo na siya. Aba, record-breaking yon. Parang instant blue check yon sa Instagram or Facebook. Pero this time around, instant blue check sa langit. Kasi ang daming milagro sa libingan niya na naganap. Mula sa mga nawawalang gamit hanggang sa mga physical healing. Noong binuksan ang libingan niya after so many years, nabubulok na lahat pero ang dila niya fresh pa rin. Kasi sabi ng mga Bible scholars, this is because he preached the truth. Tsaka talagang magaling talaga magsalita si Saint Anthony de Padua. Kaya anong relevant sa ating buhay ang buhay ni Saint Anthony de Padua? Una, huwag kang bitter. Pag may delay, huwag kang magkapaka-bitter. Tingnan mo, 'di ba? Na-delay siya. Hindi natuloy yung Morocco mission niya. Nagkasakit siya. Pero hindi siya nagalit kay Lord. Ang lesson dyan, kung hindi natuloy ang plano mo, baka may mas magandang plano pa ang Panginoong Diyos sa iyo. Number 2, kahit tahimik ka, may powerful voice ka. Tahimik si Saint Anthony, pero nung nagsalita siya, boom! Inspiration for millions. Lesson 3, huwag mong maliitin ang sarili mo. Minsan, kung akala mong ordinary ka, extraordinary ka pala sa plano ng Panginoong Diyos. And last but not the least, kung kayo ay nawawala ng mga bagay o ng pag-asa, nagbibigay si Lord ng tulong sa mga taong nawawala na ng buhay, nawawala na ng pag-asa. Diba? Dasal lang tayo kay Saint Anthony de Padua. Allow me to invite you to experience joy by praying in the Spirit by joining our face-to-face gatherings every Sunday from 9 to 12 noon at the Oasis of Love. Your church family, the Oasis of Love, will teach you how to pray in the Spirit. Pray for your healing, life-changing experiences, and miracles in your life. Magkita-kita tayo face-to-face this coming Sunday at 9:30 a.m. sa roof deck ng Emmer Suites, Mandaluyong. Pwede po niyo siyang i-waze. Share po ninyo itong episode na to para lalong mas maraming mabless. At kung may answered prayer kayo, paki-DM lang po sa Messenger ng Oasis of Love Manila para ma-share naman namin dito sa isang linggo ng pag-ibig. If you would like to contribute para makatulong sa aming simbahan, just DM us. Your contribution will help spread the word of God and heal more people. Please press like, share, and subscribe if you are uplifted by our message. Kasi po, yung paglalike ninyo, nakakataas sa aming algorithm yan at lalong lalakas ang pag-boost ng Facebook sa amin. We invite you every Wednesday at 8 p.m. here on our Facebook page to listen to the teachings of Brother Vic Pistaño in Be a Blessing and our cell group sharings. Sali po kayo sa aming mga cell group. Just DM us. Should you wish to join our community, kindly DM us. Ako po si Giselle Sanchez at magkita-kita tayo ulit dito sa Facebook next Sunday at 8 p.m. dito lang sa isang linggo ng pag-ibig.